Actually, we're very lucky, no, na libre nilang ibinabahagi yung sekreto ng isang shop na ganito. You see how Japanese mentality or mindset was? Diba? Yung makatulong pa rin sa ibang bansa, yun ang gusto nilang mangyari. So they're here to help us. Go ahead. Ngayon, shoutout po sa inyo lahat mga Babs. So nakikita niyo po, dito po kami ngayon sa isa sa mga malaking auto service center dito sa Japan. Pinapakita yung kung ano yung meron sila at kung ano yung pwede nating ma-adapt, yung ganda ng kanilang service. Like yung mga proseso rito sobrang higpit. Unang-una, number 1 dun sa time. They're very keen on time kasi nga ito ay parang may mga pagkakasunod-sunod at tapos yung mga customer nito ay kadalasan ay mga naghihintay, so hindi pwedeng ma-delay. They are very keen and strict doon sa timing. Ang mga checking naman na ginagawa nila, kapag ito ay punde, hindi yan papasa. Kapag ito ay may crack, hindi yan papasa. Ito dapat merong ilaw. Yan. Ngayon may ilaw, walang cover, hindi rin papasa. So lahat yan ay for safety and requirements din ng parang motor vehicle inspection, parang ganyan. Requirements. Sorry ka na? それから、もしここがバッテリーが低かった場合、お客様に見せるので、プリント。Pag sakaling gusto rin makita ng customer yung result ng battery niya, kung bad man or good, yan. Tapos yan na siya. Receive. Subarashi. Ito siya. Result ng battery test. Ito yung result ng battery test. Bago yung oil change, titingnan muna kung tama ba siya, sobra o kulang o wala. Yan, basta kanin yung tingnan. Ano ba yung ginagawa? Basic PMS. Basic PMS. Battery, oil, light check, fluid level, Under chassis check. Under chassis check. Marami naman kasing katulad doon sa ginagawa natin dyan sa Pilipinas. Atin kasi ay medyo rigid and extreme doon sa mga basic lang na ginagawa. Sa Japan is yung talagang kahit hindi ka kasa, kahit nasa talyer ka lang, yung standard, yun ang dapat. Malaking matutunan natin kasi napakahirap yung di ba, yung kagaya sinabi ko, yung pag-adapt ng changes. Yung parang mahirap yan sa umpisa, pero pag nakasanayan na doon sa ating pagbibigay ng service sa kapwa natin Filipinos, yung standard na meron sila dito, kailangan natin maalis yung mga trust issues, yung pinagkakatiwalaan yung shop, yan, yung gumagawa. Yun ang isa sa mga importanteng maganap yung ganyan. Naumpisa naman natin yung ganon, kaya nga kami nandito is to prove to you na kung ano naman yung ginagawa natin sa Pilipinas ay pwede pa natin yung mabago. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng ganitong klaseng program para sa atin. Isa lang to sa mga parang talyer lang dito, pero tignan nyo naman ang standard. Copy? So, dito sa Japan, kahit sabihin mo ganito ka lang isa ka lang talyer, kailangan nandun pa rin ang standard, yung customer service, yung timing, bagong sistema. Master, maganda layunin nyo ng work din ako sa ISIN dyan sa Japan. Tama naman po, sir. Kasi laging laging kinukumpare natin bakit sa Japan, bakit sa ganito, bakit sa Toyota, bakit sa Honda, bakit sa ganito, bakit hindi natin kunin yung mabuti, kung ano naman yung mabuti na pwede natin may share, diba? Yun ang ginagawa ng Master Garage. Just to enlighten din yung mga kapwa natin mekaniko, yung ginagawa natin is extra mile para dun sa service ng kanilang mga sasakyan at saka yung trust. Yan ang pinakamahalaga, yung trust.
Kasi ang hirap ipaliwanag doon sa live na kung ano yung ginagawa ng Master Garage kasi hindi naiintindihan ng mga kapwa natin Pilipino kung ano ba talaga yung sistema, kung ano ba yung procedure. Actually, we're very lucky, no, na libre nilang ibinabahagi yung sekreto ng isang shop na ganito. You see how Japanese mentality or mindset, diba? Yung makatulong pa rin sa ibang bansa, yun ang gusto nilang mangyari. Kasi nakikita nila yung potential ng Master Garage, nakita nila, okay, ang Master Garage, kulang naman ang equipment, kulang naman ang standard, kulang naman ang ganito. Si Master lang ang nakakaalam, may mga ganun pa kasing prinsipyo. So they're here to help us. Maraming salamat. And mabuhay ang Pilipinas. Laban Pilipinas. Pilipinas na sa kalanggo. Lakas ng Pilipinas.